hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa ating mga pagsasalita, sa ating mga apostolic work, malimit natin tinatalakay ang imang hindi tayo papabayaan ng Diyos. Paulit-ulit natin tinatalakay ang imang ito sapagkat paulit-ulitin natin napapakinggan ang marami nating mga kagabay, ang marami nating mga kapatid na nagrereklamo na sila at pinapabayaan ng Diyos. Hindi tayo kailanman mapabayaan ng Panginoon. Huwag tayong magiging pilosopo na magiging si Jesus, pinabayaan ng Diyos, pinabayaan ng Ama. Sapagkat kapag kabalikan natin ang kasaysayan ng kamatayan ng ating Panginoon na nakapako sa krus, habang naghihintay siya ng kanyang huling hininga, sinambit ni Jesus ang mga katagang, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? So marami sa atin ang nagsasabi, kung si Jesus na sinasabi natin Diyos Anak, pinapabayaan ng Diyos Ama, ano pa tayo? Na hindi tayo kilala ng Diyos, likha lamang tayo ng Diyos, pababayaan din tayo ng Diyos. Maalala ko tuloy yung isang estudyante. Ito ganitong inuulat sa atin na habang kumukuha na siya ng exam, tayo ay nagtuturo noon sa psychology. Habang sinasagot niya yung test paper niya, nahirapan siya. Kaya parang hindi niya sinadya. Nasambit niya, Panginoon, huwag mo akong pabayaan, tulungan mo ko dito. Narapan ako dito, ito naman, napabayaan mo ko. Parang sinusumbatan niya ang Diyos na dahilan na hindi niya masagot ang mga tanong sa examen. May biglang pumasok sa kanyang ulo ng mga sagot kumano. Kaya sabi niya, Panginoon, huwag na lang, alam ko na kung ano ang sagot. Ganon tayo. Pag kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang tulong ng Diyos, iiyak tayo, luhan tayong manalangin, luhan tayong tatawag sa Diyos, sinisisit natin ang Diyos kung bakit tayo pinapabayaan. Ngunit kapag hindi natin siya kailangan, ang sabi natin, huwag na muna Diyos, dyan ka na lang muna. Babalik lang ako kung kailangan kita. Tayo ang umiiwas sa Diyos. Tayo ang nagpabaya sa ating ugnayan sa Diyos. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Ilang bisis man tayo magdapa, mananalig at magtitiwala tayo sa Panginoon. Hindi tayo nilikha ng Diyos. Hindi tayo ginawa ng Diyos upang pahirapan. Kaya nga lamang, ginawa tayo ng Diyos na may sariling na masusunod ang ating kagustuhan. May free will tayo. Binibigyan tayo ng talino ng Diyos. Binibigyan tayo ng lahat ng Diyos. Ito ay sapat na upang ating makikitang mahal tayo ng Diyos. Kung mahal mo ang isang bagay, hindi mo ito papabayaan. Itatago mo ito, ingatan mo ito,
Magagalit ka kung magagalaw sa bagay na yan. Sapagkat mahal mo ang bagay na yan. Kung mahal mo ang isang tao, ayaw mong masaktan siya. Ayaw mong magutom siya. Balisa ka kung hindi mo siya makikita sa tamang oras, sa tamang panahon, na makikita mo siya. Nagagalit ka. Sapagkat mahal mo siya. Ganon din ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Ngunit, alam natin, sa buhay natin ito, darating at darating ang mga bagyo. Darating at darating sa ating buhay ang mga kahirapan. Hindi puro sarap. Kailangan din ng hirap sa ating buhay. Sapagkat ang bagay na ito, dito nasusukat kung gaano natin kinikilala ang Diyos. Kung gaano katatag ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Maaring sa ating mga panalangin, maaring parang nararamdaman natin na hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, na hindi narinig ng Diyos ang ating mga panagod. Huwag tayong magdamdam. Huwag natin sisisihin ng Diyos. May mapagkakataon na tila hindi narinig ng Diyos ang ating panalangin. Na tila baliwala sa Diyos ang ating mga kahilingan. Huwag tayong mawala ng anumang pagtitiwala at panalangin sa Diyos. Makikita, mababasa natin sa banal na aklat ang mga kasasayan ng mga nagtitiwala at nananalig sa Diyos at hindi sila nabibigyan. Huwag natin apurahin. Pag tayong madaling mainis, huwag natin sasabihin maramot ang Diyos. Hindi tayo pinapakinggan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Mahal niya. Kaya nga, dahil sa mahal ng Ama ang sanlibutan, dahil sa mahal tayo ng Ama, sinugo ang bugtong anak upang ang sinumang maniniwala at sasampalataya sa Kanya hindi mapapahamak, sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagsamantala lamang ang ating pananangay sa mundo. Darating at darating ang araw na ibalik natin ang ating sarili sa Kanya. Sa madaling salita, tayong tao nagmula sa alabok, babalik. Mamamatay tayong lahat. Ngunit, physical na katawan lamang natin ang mamamatay. Ang ating katawang tao, ang ating kaluluwa ay babalik sa Diyos. At darating ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon, ang Kanyang huling paghukom sa mga buhay at mga patay, kung saan tayo kahantong, kung sa kaharian ng langit o sa kaharian sa Satanas. At yan ang dahilan kung bakit nasasabi natin hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat mahal na tayo at nangako ang anak na isasama niya ang tayong lahat sa kaharian ng Kanyang Ama sa langit. Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, magtitiwala tayo sa Kanya. Tuloy-tuloy ang ating pananalangin at pagkasamantala sa Kanya. Paniniwala at pananalig sa Kanya. Ilang bisis man tayong madapa, ilang bisis man tayong mabigo, tandaan, mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan.